Hindi ko alam kung saan lulugar itong galit ko. Alam mo, Sarah, okay na, sabihin natin, magnanakaw ka. Kasi given na eh. Kaya ka nga pinag-uusapan sa impeachment. Given na din na naglalamyerda ka kasi lagi kang sa ibang bansa. Given na din na sobrang sama ng ugali mo kasi nanununtok ka ng sheriff. Given na yun eh. Given na sobrang sama ng ugali mo. Pero alam ninyo kung ano yung hindi given? Yung gagawa ka ng kasalanan na pumatay ng batang walang pamuwang-muwang. Baby. Although sinasabi na your choice, your body is your choice. And sa ibang bansa, illegal naman talaga yung pagpapa-abort. Nakikita nyo naman dyan, no? Sabi dito, kaya ang tagal sa abroad, abortion. Kung totoo lang to kung totoo lang tong balitang to. Gusto kong mag-relax, ayokong magalit, ayokong ma-personal, pero the fact na kung mayroong pumakalat na usok, mayroong apoy. Posibleng may katotohanan, posibleng wala. Pero sabihin na lang natin, kunyari, what if totoo? Nasisikmura mo, Sara Duterte, ang magpalaglag ng bata nang walang pamuwang-muwang, walang kaalam-alam sa mundo? Ginawa mo yan. Di ba pinaghirapan nyo yan sa gabi ng tamis? Ginawa nyo. Oo. Yung mga bagay na hindi karapat-dapat, kasi although mag-asawa kayo, sige, given, merong intimidation, merong nangyayaring oo, merong nangyayaring tusukan. Hindi ko nga alam kasi ang dami nang kumakalat kay Sara Duterte. Minsan, gusto kong maniwala na sana hindi to totoo. Kasi meron akong napanood na video na si Sara meron din siyang kinakanang babae. To be honest, meron sa aking nag-email si Yuna again and again and again. Kasi 'di ba si Yuna nandoon sa ibang bansa? 'Di ba sinabi ko na yun sa inyo before? Si Unanimous. Oo, si Yuna. Nag-email ulit. Merong sinend sa akin na video na itong si Sara Duterte merong kinakanang babae. Well, totoo na si Sara merong pinakasalang babae. Alam ninyo yan. Meron akong balitang ipapakita sa inyo. Bago natin ipagpatuloy kung totoo man itong abortion na ginawa niya. Kung matatandaan ninyo, eto, meron akong ipapakita ng video. Okay. Bae na nagsasalita. Pakinggan natin siya. Nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Something you should know on a Thursday. God bless you. Ay, yung mga ibang Okay. Meron pang sinabi si Sara. Pakinggan ninyo. tulad ng mga LGBTQI ay mabigyan din sila ng proteksyon ng batas sa kanilang mga partners at sa kanilang mga relationship. Nagtatanong po Okay. sa So, alam natin na babae, parang bi. I think itong si Sara. Pero dito na lang tayo sa makatotohanan. Kasi babae si Sara. Hindi ko naiyak ako. Kasi ang hirap. Vice Presidente ka. Totoo na pumupunta ka ng ibang bansa. Kaya mayroong balita si Yuna sa akin nag-email. Hindi ko alam kung saan na yung paniniwalaan ko.
Kasi 2017 kinasal kayo nitong babaeng to. Tapos yung video na nag-circulate is 2018. So nagtagal pa pala kayo nitong babaeng to. 2018 pa yung video. Pero ngayon lang lumabas. Pero dito tayo sa abortion. Kasi mas makatotohanan, I think, itong abortion na to. Pero yung video nandito sa akin, ipapakita ko sa inyo sa aking separate vlogs. Itong si Sarah, kung totoo man, itong abortion, bilang babae, hindi ko kayang gawin yun. Although, choice ko, babae ako, kung papalaglag ko or hindi. Choice ko. Pero hindi choice ng bata na mabuhay sa mundo. Hindi choice ng bata na buuhin nyo siya. Hindi choice ng bata yung choice mo. Alam ninyo, kasi di ba ang daming balita? Ang daming balita, mga minamahal, na may mga bata, di ba, pinapalaglag. Ang daming balita. Nasasaktan ako kasi kung totoo man, itong balita na mismong vice-presidente pa natin ang nagbibigay ng senyales, sige gawin niyo ito yung mga bagay na ito, hindi legal sa Pilipinas kasi. Yung magpalaglag ng bata. Hindi legal sa Pilipinas. Tandaan ninyo mga minamahal. Pero kayang gawin nila yun kasi may pera sila. Makakasira ng reputation niya. Kung totoo man, kaya niya siguro ginawa. Pero, mali. Pinipigilan ko yung pagluha ko kasi babae ako eh. Nasasaktan ako. May feelings ako. Yung mga bagay na pinagsarapan ninyo nung gabi, yung mga bagay na sarap kayo tapos nung nagbunga, bakit parang ang bilis nyo lang let go? Na in the first place, hindi choice ng bata na mabuhay. Kasi pag nasa sinapupunan yan, buhay na yan eh. Hindi choice ng bata na buuhin nyo siya. Pero choice nyo na gawin siya. Pero, nakakaawa. Diba? Ano yung kumakalat na balita? Kaya lagi kang naka-jacket, Sara Duterte. 4 months. 4 months daw di umano itong tiyan mo. Kaya nung medyo tumataba ka na, ang hilig mong mag-travel sa iba't ibang bansa. Kaya nga, kung totoo man tong balitang to, sobrang nakakasakit bilang isang babae. Vice-presidente ka pa man din ng bansang Pilipinas. Pero napakasama talaga ng budhi at ugali mo. Kung pasamaan, walang makakapantay sa'yo. Ikaw na ikaw talaga lahat, Sarah. Ikaw talaga. Lahat ng kademonyoan, ginawa mo na. Ngayon, yung mga nangyayaring karma sa'yo, hindi yan hindi yan para sa magtino ka, para baguhin mo yung buhay mo. Sa usaping pagnanakaw, harapin mo. Sa usaping lagi kang nagtra-travel, paliwanag mo. Sa usapin ng abortion, dapat magsalita ka kung totoo man na nagpa-abort ka, Sarah. Ina. Babae ka eh. Linawin mo yung issue. Totoo ba to o hindi? Para alam namin kung saan kami lulugar, linawin mo kung totoong nagpa-abort ka o hindi. Diba? Linawin mo sa amin. Hindi to totoo. Ipaliwanag mo sa amin kung ano yung totoo. Yun lang naman yung gusto naming malaman. Ang yung magiging totoo ka sa sarili mo. Sa impeachment nga, dinideny mo. Dito na lang tayo, sa realistic, tungkol sa pagpapalaglag mo di umano. Paliwanag mo na hindi to totoo. Yun lang naman yung hinihingi namin, di ba? Ipaliwanag mo na hindi yan totoo. Anyway.